Maayong udto mga kapaglaom, amo kamong giabi-abi dinhi sa programa nga maghatod sa pinakalabas nga mga kalihukan sa kapupudan ug lawak sa teritoryo sa hiniusang puwersa sa Southwestern Philippine Union Conference ug Southeastern Philippine Union Mission. Kini inyong kapaglaom, Andrew Sinining. Karong Marso 14, 2026, among ihatod ya kaninyo mga pinakalabas nga mga balita nga nagsabuag sa kamatuoran ug nagdalaw dakong paglaom uban ng puwersa sa katawan sa Dios. Kini yung kapaglaom, Analiza La Victoria. Kami magatutok sa matag kalihukan ug programa nga magdalakan nato sa pagdayeg sa kaayo sa atong Ginoo. Kini ang ubos nga igsoon, Riniel Capon. O guben kita sa pagsaksi sa mga kalihukan ug kalampusan niini nga semana dinhi sa Mispa Live News and Commentary. Alang sa mga labas nga balita karong simanaha. Pagpaligon sa pagtuo sa mga kabataan, headquarters sa Iglesia Adventista sa Northern Mindanao, nagpahigayon og Alive in Jesus Vacation Bible School Training sa mga magtutudlo. Kolor o kultura sa Kalilangan Festival, Hope Channel Southern Mindanao nagpadayon sa misyon, pinaagi sa pagpanagtag ug mga balasahon. Bagong pasilidad, bagong paglaom, Shocon District Adventist Elementary School, nagpahigayon ng building blessing ceremony. Live, gikan sa hibusang pwersa sa mga katawhan sa Dios, sakop sa Southwestern Philippine Union Conference o Southeastern Philippine Union Mission of the Seventh-day Adventist Church. Tinanay sa pagdala sa mga balitang puno sa inspirasyon o paglaom, kalambuan, kalampusan o kamatuuran. Ipalanog, ipakusog, ipalapad ang pulong sa Diyos o mensahe sa kaluwasan. Kini ang Mispa Live News and Commentary. Alang sa unang balita nga nagdalaw paglaom sa pagpaligon sa pagtuo espirituhanong pagtubo sa mga kabataan, nagpahigayon ng headquarters sa Iglesia Adventista sa Northern Mindanao ug Alive in Jesus ug Vacation Bible School Training alang sa mga magtutudlo sa Sabbath School. Tumong sa mga kalihukan nga mas maandam ang mga educators sa paggiya sa kabataan ngadto sa mas lawom nga relasyon sa Ginoo. Para sa dugang detalye, aniya si Kapaglaon Jerin de la Serna. Kapaglaon Jerin. Naglunsad ang Children's Ministers Department sa North Central Mindanao Conference sa duha ka adlaw nga training program sugod niadtong Marso 6 hangtod 7, 2026 nga gitawag Alive in Jesus and Vacation Bible School sa SWPUC compound. Ang maong kalihukan nagtumong sa pagpaligon sa ministeryo alang sa mga kabataan, pinagi sa paghataw giya ug praktikal nga pamaagi sa mga magtutudlo ug mga lider sa iglesia. Giruyugan ang kalihukan sa mga resource speakers gikan sa lain-laing conference ug union nga naghatag og mga lecture, presentation ug inspirational nga mga mensahe alang sa pagpalambo sa ministeryo sa kabataan. Ilang gipasiugda ang kahinungdanon sa espirituhanong pagtubo, ang paggamit sa Alive in Jesus curriculum ug ang pag-andam sa mga lider aron mas mapaligon ang family discipleship ug inclusive nga pag-alagad sa simbahan. So all our participants and Sabbath school teachers, children's leaders, our mission in Alive in Jesus and Vacation Bible School is more than teaching lessons. It is leading children to Jesus. Every story we tell, every song we teach, and every act of love can plant seed of faith. Let us serve faithfully and never rest until every child knows and loves Jesus. Sumala sa talaan, kapin sa 200 ka mga delegado gikan sa nagkalain-laing clusters ang mitambong sa maong kalihukan. Dugang pa niini adunay usab kapin 30 ka mga MSA, hapit 70 ka mga magtutudlo ug kapin sa 10 ka mga pastor ang miapil sa maong training nga nagdala sa kinatimbuk-ang gidaghanon sa mga partisipante ngadto sa kapin sa 300. Pinaagi niini nga training gilauman nga mas mapalambo pa ang children's ministry sa matag lokal nga iglesia ug mas daghan pang kabataan ang magdako nga adunay lig-on nga pagtuo diha kang Kristo. Gikan dinhi sa SPUC Fitness Gym, kini si Kapaglaom Jerin de la Serna alang sa Mispa Live News and Commentary. Daghang salamat sa atong mga
pangulo sa eskwelahan ug pangulo sa atong Children's Ministries Department. Daghang salamat usab kapaglaom Jairine de la Serna. Taliwala sa kolor o kultura sa Kalilangan Festival, nagpadayon ang Hope Channel Southern Mindanao sa ilang misyon sa pag-alagad o pagpalapad sa mensahe sa paglaom pinaagi sa pagpanagtag o mga balasahon ngadto sa mga katawan nga mitambong sa maong selebrasyon. Atong saksihan ang maong kalihukan kauban si kapaglaom Laika Atienza. Hope Channel Southern Mindanao, AWR Hope Radio Southern Mindanao, nagpartisipar sa kapihan sa Jensan dinhi sa General Santos City Kalilangan Festival. Napuno sang kolor, kultura kag espiritu sang panagiusa ang syudad, samtang nagtililipon ang ginatos nga mga katawhan sang Jensan para sa parada ng lahi bilang kabahin sa Kalilangan Festival. Sa pihak sang kasadya sang selebrasyon, nagpresenta man sa aktibo nga presensya ang Hope Channel Southern Mindanao pinaagi sa ila community outreach. Nagpanagtag ang mga volunteers sa mga libre nga health brochures nga may mga impormasyon parte sa pag-atipan sang panglawas kag mas maayo nga pamaagi sang pangabuhi. Naghatag man sila sang libre nga mga pamainit para sa mga empleyado sa gobyerno, public servants kag mga representante sa pribado nga sektor kag nagpartisipar sa parada bilang bulig sa ila samtang ginasaulog ang selebrasyon sa kagahon. Happy Kalilangan Festival of General Santos City. Karong adlaw mao ang ika-87 founding anniversary nining atong syudad sa General Santos City. Malipayon ang atong Selby Hope Channel o ang atong Adventist World Radio nga nakigduyog, nakigsandorot, nakighiusa alang sa pagsaulog nining mabulawanon nga kasaulugan sa atong Kalilangan Festival. Pinaagi sa ila partisipasyon sa parada ng lahi, ginpakita sang Hope Channel Southern Mindanao nga ang ministeryo hindi lamang ginahimo sa sulod sang studio kundi ginadala mismo sa komunidad. Gikan dinhi sa syudad sang General Santos City, kini si Laika Atienza alang sa Mispa Live News and Commentary. Padayon sa kadasig, Hope Channel Generals. Og daghang salamat kapaglaom Laika Atienza. Usa ka bagong yugto sa edukasyon ang nasugdan sa Siocon District Adventist Elementary School. Human gipahigayon ang building blessing ceremony alang silang bagong pasilidad. Ang maong kalihukan nagpasabot sa padayon nga paningkamot sa institusyon sa paghatag og mas mayong palibot sa pagkat-on og mas dako nga paglaom alang sa mga kabataan. Alang sa detalye, aniya si kapaglaom Chris Gabe Jane Sumbrana. Kapaglaom Chris. Siocon District Adventist Elementary School Incorporated mipahigayon sa blessing ceremony con additional classrooms ning Marso 5, tuig 2026 sa lungsod sa Siocon, lalawigan sa Zamboanga del Norte. Sa usa ka makahuluganon nga kalihukan, gipahigayon ang blessing ceremonies sa Siocon District Adventist Elementary School Incorporated nga nahimutang sa lungsod sa Siocon, lalawigan sa Zamboanga del Norte. Ang maong kalihukan gitambungan sa mga opisyal sa iglesia, mga magtutudlo, ginikanan ug mga bisita nga nagpakita sa ilang suporta alang sa pagpalambo sa Kristohanong edukasyon sa maong dapit. Ang kaninga two classroom building karon katumaran ni siya sa amo ang vision sa eskwelahan na nasugdan sa mga previous chairperson among gisubay o gilantaw nga kinahanglan na gyud nga mag-improve ang ato ang tulungaan atong facilities. Pinaagi ni siya sa amo ang nightly serenade, nag-solicit mi sa amo ang mga alumni plus naki-integrate pud mi sa ato ang local officials ug sa atong mga LGUs. And ang mga pledges sa amo mga kaigsuunan o ang amo ang 3 months nga sacrificial offering mao na gyud ni siya nagbunga pinaagi usab sa grasya sa atong buhing Dios. Magpasalamat ko unistan sa Ginoo sa iyang panalangin. Ikaduha sa mga stakeholders labi na sa mga kaigsuunan nga walay hunong sa pagsuporta o ako nagpasalamat usab sa mga katawhan nga mo suporta pa. Sa maong seremonya, gipahigayon ang espesyal nga pag-ampo ug pagpanalangin alang sa tulunghaan uban sa mga mensahe sa inspirasyon nga nagpadasig sa kamahinungdanon sa edukasyon nga nakabasis sa mga prinsipyo sa Biblia. Ang magagmay unta mga kabataan sa itong mga ginikanan, makasulod, makaeskwela sa elementarya dinhi sa Siocon aron mahimo silang maumol. Di lang kay sila maumol, masangkapan sa ilang Kristohanong kinaiya,
malig-on ang maumol ang ilang pagtuo. Gipasiug daw usab sa maong kalihukan nga ang Siocon District Adventist Elementary School Incorporated gilauman nga mahimong usa ka sentro sa pagkat-on nga maghatag og kalidad nga edukasyon alang sa mga bata sa komunidad. We need an education that is God-centered so that they will come out from that educational institution just like here at Siocon District Adventist Elementary School with strong moral fiber, and they will become a change agents in the society whenever they are best prepared for their career and for their future. Susama niini nga kalihukan, tin-aw nga nagpakita nga ang padayon nga pagtukod og mga tulunghaan mahimo nga magamalampuson pinaagi sa panagtinambayayungay, panaghiusa ug pagtabang sa atong labaw makagagahom. Kini si Kapaglaom Chris Sombrana alang sa Mispa Live News and Commentary. Daghang salamat sa makapadasig report, Kapaglaom Chris Sombrana. Mga kapaglaom, kung maghiusa ang mga kasing-kasing sa pag-ampo, mas mapalig-on ang pagtuo ug panaghiusa sa mga magbubuhat. Og tungod dinhi, gipahigayon ng 3rd Southwestern Philippine Union Conference United Prayer Anniversary nga naghatag og inspirasyon og espirituhanong pagdasig sa mga lider og miyembro gikan sa nagkalain-laing missions og konferensya. Para sa dugang detalye, aniya si Kapaglaom Glenny May lumaktod kahutay alang sa report. Sa pagsaulog sa ikatulong anibersaryo sa Southwestern Philippine Union Conference United Prayer, nagtapok ang makaigsuunan ug mga magbubuhat sa iglesia aron magpasalamat sa kaayo sa Ginoo ug magpaligon sa ilang kinabuhi sa pag-ampo. Ang maong kalihukan nagdala sa tema nga Deepening Our Roots in Prayer nga nagdasig sa mga partisipante nga magpadayon sa pagpalalom sa ilang relasyon sa Dios pinaagi sa pag-ampo. Kabahin sa maong kalihukan ang nagkareiyang mga grupo nga nagmarcha uban sa ilang mga banner nga nagrepresentar sa ilang misyon o conference ug sa ilang commitment sa pag-alagad sa buluhaton sa Ginoo. Gisundan kini sa mensahe nga gipamunuan ni Pastor Lemuel Nietes, ang bagong publishing director sa Southwestern Philippine Union Conference, ug sa iyang mensahe iyang gipasiugda nga ang pag-ampo mao ang paagi nga gigamit sa Dios aron i-connect ang kahuyang sa tawo ngadto sa iyang gahom. Sama sa giingon sa Acts 1:14, ang mga tumutuo nagpadayon sa paghiusa sa pag-ampo ug pinaagi niini sila na puno sa balang espiritu ug nahimong maisugon sa pagpakaylap sa pulong sa Dios. Kung doon ay hinag-iban ng mga kaigsunan, maupili pagkamay ng poon. Amin sa kaya kaya kita ng poon at ang mga ipanginoon ang maraming espiritu magkakaupo sila tuparan sa ginawa. Then the Lord, the Holy Spirit will work with us. Para sa ako, dako gyud kay kahimuan nga nahimo sa United Prayer tungod kay pinaagin ini napalig-on ang among pagtuo. Nadugangan dayon nahimo mi makugihon sa pagbuhat sa Ginoo o pinaagi pod sa United Prayer. Nadugang pagid ang kasuod sa Ginoo diha sa pinaagi sa pag-ampo. Dayon the United Prayer bond us in unity. Una sa tanan, ang mga literature evangelists nagsalig gyud ta sa power sa Ginoo. So nganong mag-ampo ta kanunay tungod kay ang mga literature evangelists nagkuha og kusog through prayers. Nasinati namo nga pinaagi sa pag-ampo ang mga literature evangelists dunay kadaugan ug dunay mga katingalahang butang nga himuon sa Ginoo nga dili namo mahimo sa amo ang kaugalingon lang sa pagsangyaw sa maayong balita pinaagi sa pagkatag sa mga mensahe sa pinatik. Ang maong kalihukan nagpahinumdum kanato nga ang pag-ampo usa sa mga pundasyon nga nagpalig-on og naghatag og panaghiusa sa atong iglesia. Padayon usab nato ampuan ang United Prayer aron magpadayon kini sa pagdasig sa daghang kinabuhi nga magpalalom sa ilang relasyon sa Ginoo. Kini si Glenny May Perez lumaktod kahutay alang sa Mispa Live News and Commentary. Daghang salamat Kapaglaom Glenny. Sa kasamtangan mga higala, nagtapo karon ang mga batanong leader gikan sa nagkalain-laing distrito sa North Central Mindanao Conference alang sa Youth Officers Convention nga ginahimo dinhi sa Southwestern Philippine Union Conference
Fitness Center. Uban sa temang Here I Am, Send Me, gipadayag sa mga youth leaders ang ilang panawagan sa pagserbisyo o pagligon sa misyon sa Kabatanunan. Atong silipon ng maong katigoman, kauban si Kathleen Salarda, live sa Southwestern Philippine Union Conference. Yes, kapag laom Rainiel ug maayong udto mga higala, anita karon live din sa Southwestern Philippine Union Conference Fitness Center, diin kasamtangan gipahigayon ang Youth Officers Convention sa North Central Mindanao Conference. Kini mahingdanong kalihukan gitambungan sa kaping kumpulang 200 or 200 ka mga batanong delegado gikan sa nagkalaing-laing mga iglesia sa Tibok North Central Mindanao Conference. Naghiusa sila dinhi aron magkat-on, magpaligon sa ilang pagtuo o mag-andam sa mas epektibong pagpangulo sa ministeryo sa Kabatanunan. Ang maong convention nagsugod kagahapon alas 7 sa gabi o nagpadayon karong adlaw uban sa nagkadaiyang mga sesyon, inspirational messages ug leadership orientation nga gitumong aron magpaligon ang espirituhanong kinabuhi ug liderato sa Kabatanunan. Kapag lang, Kathleen, unsa pa man ang atong mga angay atangan nga after nga program or unyang hapon, napo ba sila program pa? Yes, kapag lang Rainiel, after human ani ilang paniudto na sila orientation sa ilang bagong rules sa ilang election process o maghimo na din sa election nila para silang bagong youth officers sa karong bagong campaign. Daghang salamat kapag lang, Kathleen. At tinuod gayud nga pinaagi sa paghiusa, pagtuo o pag-alaga ng mga bata na nagpadayon sa pagtubag sa tawag sa Ginoo, Here I Am, Send Me. Kini si Kate Salarda alang sa Mispa Live Views and Commentary. Daghang salamat kapag lang, Kathleen Salarda. Sa laing bahin mga higala, nagkahiusa ang Adventist Young Professionals sa Northeastern Mindanao sa usa ka kalihukan nga nagtumong sa pagpaligon sa pagtuo o espirituhanong pagtubo sa mga batanong profesional. Pinagi sa maong panagtapok, gipakita ang kahinungdanon sa panaghiusa, pag-alagad o pagpadayon sa relasyon sa Ginoo, bisan pa sa mga hagit sa profesyon o kinabuhi. Atong saksihan ang mga makapadasig nga programa, kauban si Kapaglam Jonathan Bergado Jr. Kapaglam Jonathan. Ang Youth Department sa Northeastern Mindanao Mission nagpahigayon og usa ka pinasahi nga programa alang sa Adventist Young Professionals or AYP uban sa tema Fully Known Yet Fully Loved ni atong Marso 6 ug natapos kini ni atong Marso 8 adlong Domingo dinhi lamang sa atong buhatan sa Northeastern Mindanao Mission Headquarters. Daghang mananambong ang miapil sa kalihukan lakip na ang mga batanong professionals ug mga junior pastors. Sa adlong Biyernes nagkatigom ang mga delegado alang sa opening sa maong convention o kinigionhan sa maong mensahe ni Pastor Jun Pauleo, ang kasamtangang youth director sa maong buhatan. Sa adlawng Sabado, gipahigayon ang mga nagkalain-laing mga lektura nga nahimog dakong kasayuran sa mga young professionals. Sa Sabbath School, gibutiag ang lektura mahitungod sa ang gugma sa Dios diha sa paghulat. Pinaagi ni Pastor Roel J. Arrogante ug kini gisundan sa pagkaong spiritual nga gidala ni Attorney Randall T. nga naghisgot sa maong tema Fully Known Yet Fully Loved. Kini nga mensahe nahimog nakapabusog spiritual ug nahimog inspirasyon sa tanang mga batanong partisipante. Sa takna sa kahaponon, gipadayon ang nagkalain-laing mga lektura nga gipahigayon sa mga nagkalain-laing mga mensahero. Gisgutan niini ang lain-laing mga hilisgutan sama sa healthy lifestyle, light of the last days, is it okay to be rich, the heartbeat of the mission, relationship seminar, God's love in brokenness ug love found in identity. Personally, ako gyud nga nasabtan nga akong profesyon o ang atong mga profesyon gihatag ni siya sa Ginoo para nga mahimong instrumento galamiton nga kung diin makahimo ta sa pag mensahe ngadto sa uban labi na sa workplaces kung asa ta na nagtrabaho atong mapadayag ang gugma sa Ginoo ang kaluwasan nga ing gitanyag.
Ang maong kalihukan nagtumong sa pagpaligon sa espiritual nga kinabuhi sa panaghiusa ug pag-alagad sa mga batanong professional sulod sa iglesia. Pinaagi sa nagkalainlaing mga sesyon, pagtuon sa pulong sa Dios ug mga aktibidad nga naghatag og inspirasyon, ang mga partisipante nahatagan og oportunidad sa paglaom sa ilang pagtuo ug pagpaligon sa ilang relasyon sa usag-usa. Nagingon si Hesus sa Mateo 5:16, pasidlakan ninyo ang inyong kahayag at tubangan sa mga tawo, aron ilang makita ang inyong maayong binuhatan ug ilang mahimaya ang inyong amahan nga atua sa langit. Pinagi sa maong programa, ang Adventist Young Professionals nahimo nga mas naligon sa ilang panaw sa pag-alagad sa Ginoo ug nahimong ehemplo sa ilang tagsa-tagsa ka mga propesyon o komunidad. Gikan sa Hope Channel Caraga, kini si kapaglaom Jonathan Bergado Jr. alang sa Mispa Live News and Commentary. Saludo sa atong mga young professionals nga bisan pa man sa kabisi ang ilang kainiton sa pagdasig ug sa pagserbisyo sa Ginoo anaa lang gyapon. Salamat kapag laom sa mao nga report. Og mga higala karong si Manaha nagkadayang post sa social media kabahin sa gasolina ni Arangkada. Ariya si kapag laom Ilya alang sa Hope on the Timeline. Anina putik kita mga higala sa News on the Trend. Nakapaggas na ba ang all? Or ang uban naglakaw na lang kay mahal na kaayo ang petrol? Ang mga Pinoy dili gyud basta-basta mawad-an ng humor. Tungod kay bisan pa sa kalisod sa panahon karon, ang pagka-resilient ug malipayon anaa ra gihapon. Trending karon sa atong social media ang mga nagkalain-laing memes nga patok sa mga netizens. Sama na lang ni ining sakyanan nga nakuyapan na lang pagkakita sa presyo. Kay ang presyo karon sa petrolyo kung sagrado, mapapakongrats na lang ka kay pasado. Gusto ka ba moadto sa mamahaling lugar? Arat na ug dala imong maleta kay ang mamahaling lugar sa gas station na. O tanawa si Kuya. Dira sure kung road to healthy living na gyud ni siya or basin wala na'y ikagasolina. Joke lang kuya. Naapay isa nga easy to go na lang. Kay kabaw lang naman ang gigamit sa paglakaw. Bisan unsa na lang yun ang mahunahunaan sa mga Pinoy karon. Bisan og makapangalot na lang sa ulo tungod sa kataas sa presyo. Pero bisan lisod, Pinoy gihapon, katawa gihapon. Kay kabalota nga ang kalipay dili lang magikan sa presyo, kundi sa presensya sa Ginoo. Matud pa sa Philippians 4 verse 19, ang akong Dios magahatag sa tanan ninyong kinahanglan, sumala sa iyang kadagaya. Busa kung mahal ang gasolina, hinumdumi nga mas mahal gihapon ta sa Ginoo. Og bisan ang solusyon dili ra full tank, apan full trust sa iyaha. Kini si Ilya Pido alang sa Trending Online. Pangalot. Daghang salamat kapag laom Ilya. Og sa pagbalik mga higala, bagong yugto si Florence Kern Auditorium, renovation launch gipahigayon sa Alumni Homecoming, Batch 76 sa Mountain View College. Og sa Mispa Commentary, atong sutahon ang mga kahimuan sa Adventist World Radio o kung karong panahona, epektibo pa ba ang pagministeryo sa atong mga radio. Kiniuguban pa ang mga balita atong saksihan, humanining hambo nga painumdum. Let's wrap our heads around the Bible. Did you know it has 40 authors? They came from all different social classes and backgrounds. And yet, the writings all complement each other. Written over a span of 1,500 years, on 3 continents, there are 66 books and over 1,600 translations today. The Bible translates to the books.
and over 100 million are sold each year. On record alone, over 5 billion copies have been sold. The Bible was written on many different materials and was written in 3 different languages. We know at least 185 songs in the Bible and 21 dreams. On average, it has 611,000 words, but it all speaks about one word: Jesus. From a broken relationship to reconciliation and how God is doing it all. Get to know the Word starting in His Word. Daghang salamat diyan ang pahinumdum. Anita sa Bukidnon, usa ka bagong yugto sa kasaysayan sa Mountain View College ang opisyal nga gisugdan human gipahigayon sa Alumni Homecoming Batch 76 ang renovation launch sa Florence Kern Auditorium. Kini usa ka proyekto nga nagpakita sa padayon nga suporta ug panaghiusa sa alumni alang sa paglambo sa institusyon. Mga higala atong saksihan ng maong kalampusan pinagi niini nga report. Isaulog sa Mountain View College ang renovation launch sa Florence Kern Auditorium atol sa Alumni Homecoming Batch 76, usa ka mahinungdanong hitabo nga nagpasidungog sa panulundon sa mga miaging henerasyon samtang nag-andam usab sa kolehiyo alang sa umaabot nga mga kalihukan. Ang bagong naayo og napalambo nga auditorium gilauman nga mahimong sentrong lugar alang sa nagkalaing-laing akademiko, kultura o espiritual nga mga kalihukan sa eskwelahan. Sumala sa pamunuan sa kolehiyo, ang maong proyekto nagpakita sa padayon nga suporta o panaghiusa sa alumni community nga nagtinguha sa paglambo sa kalidad sa edukasyon o sa pagpadayon sa pag-uswag sa Mountain View College. Ang renovation launch nagtimaan sa usa ka bag-ong kapitulo sa kasaysayan sa institusyon nga nagpalig-on sa misyon sa kolehiyo sa pagpadayon sa kahusayan ug serbisyo alang sa umaabot ng mga henerasyon. Sama sa giingon sa Ecclesiastes 3:1, "To everything there is a season and a time to every purpose under the heaven." Sa maong higayon, ang Florence Kern Auditorium nagpadayon nga nahimong simbolo sa panulundon, panaghiusa ug paglaom, samtang ang Mountain View College nagpadayon sa pag-alagad ug pag-andam sa mga lider alang sa umaabot. Kini si AG Galvez alang sa Misba Live News and Commentary. Daghang salamat sa paghatag sa inyong suporta, Batch 76. Ang Hope Channel South Philippines nagpadayon sa ilang pagdanag sa kahanginan o sa social media. Nini nga semana, unsay mga dilaab sa paglaom nga atong angay sa ulugon. Ano si kapaglaom Ilya Pido para sa Beats of Hope. Mga higala, let your heart beats for hope. Aniya na pud kita alang sa mga updates sa Hope Channel South Philippines nga nagdala og inspirasyon ug paglaom. Sa atong unang update, padayon nga nagpakita og dako nga panaghiusa ang atong komunidad pinaagi sa Concert for a Cause. Pinaagi sa suporta sa mga kaigsuunan ug mga sumusuporta sa ministeryo, nakabot sa maong kaliukan ang kinatibuk-ang 160,000 pesos nga solicitation. Ang maong hinabang gikatakdang ipahatod karong Domingo ngadto sa mga apektadong pamilya sa Iligan City. Isip padayon nga paghatag og paglaom ug tabang sa atong mga kaigsuunan nga naapektuhan sa kalamidad. Sa laing update, padayon usab nga nagpalapad sa iyang impluwensya sa digital nga kalibutan, ang Hope Channel South Philippines. Sa pinakabagong social media report, nakabot niini ang taas nga social media engagement nga may kapin 295,000 engagements. Nagpakita kini sa padayon nga suporta sa mga mananaw o followers sa mga programa nga nagdala og inspirasyon, paglaom og espiritual nga mensahe sa matag panimalay. Hope Channel Bukidnon ubos sa pagpangulo sa Communication Director sa Central Mindanao Mission nga si Pastor Randy Blanco
mipailalom sa media training kauban ang ilang bag-ong mga media missionaries nga mihatag sa ilang panahon og sakripisyo alang sa kauswagan sa Hope Channel Bukidnon. Ang mga aspiring host misalmot sa mga live program sa harana sa Kabuntagon, panimbaya sa Kabuntagon, sa Hope Worship ug ingon man miobserba sa MISPA live news and commentary. Samtang ang ilang technical staff mipailalom sa one-on-one training sama sa social media, live streaming productions ug sa nagkalaing-laing pagpadagan sa mga programa sa Hope Channel. Mga higala, padayon kitang magtinabangay sa pagpalapad sa mensahe sa paglaom, pinaagi sa komunikasyon, serbisyo o panaghiusa sa atong komunidad. Kini ang Beats of Hope, ang pulso sa paglaom. Dang salamat sa mga updates kapag laom Ilya. Nini nga si Mana mga kapaglaom atong giatagan og emphasis ang pagtubo og importansya sa atong radio ministry. Ang Adventist World Radio mao ang opisyal nga radio station sa Seventh-day Adventist Church nga naglanog og paglaom sa tibuok kalibutan. Apan kini epektibo pa ba sa panahon sa paglambo sa social media? Ato kining tagaan og pagtagad sa MISPA Commentary, kauban ang Adventist World Radio Northern Asia Pacific Division Coordinator, Pastor Rosler Zamora, o si kapaglaom, Andro Sinining. Daghang salamat kapaglaom Riniel, o usa ka pribilehiyo alang kanako mga kapaglaom, o alang sa MISPA Live News Commentary, nga atong makauban karon og mahinabi ang Director sa Northern Asia Pacific Division sa AWR or Adventist World Radio, Pastor Rosler Zamora. Pastor, kumusta po? Magandang araw sa atin. Happy Sabbath. Maayos na maayos po. Kayo po, kumusta rin, Pastor? Okay rin po, Pastor. Ngayong panahon ngayon, may tinatawag nga tayo na sinasabi nilang high-tech na po ang panahon. Mayroon ng iba-ibang klaseng ano bang tawag doon? Pagpalaganap ng mga mensahe. So, mayroon ng internet, mayroon ring TV, napakarami na. Isa pa rin po ba yung radio na isa sa mga effective tools for evangelism? Ayan, maraming salamat po sa inyong paglilinaw. Actually, mga kaibigan, ang digitalization or itong paglaganap ng internet, hindi niya pinapatay yung radio. Ini-empower pa nga niya. Kasi yung mga radio stations po natin, our radio stations, are actually also broadcasted in internet. So if we have radio station, we will make it sure na nabro-broadcast din siya into an internet radio and at the same time into different social media platforms. So mas malayo yung nare-reach niya ngayon. So ibig sabihin, Pastor, yung pag sinasabi mong internet, nakikita na siya, hindi lang naririnig. Yes po, nakikita at naririnig. So may platform din? May platform din siya, hindi niya nililimit lang doon. Pangalawa, ako naniniwala na effective pa rin. Kasi sa aking pag-iikot, ay marami pa rin naman ang nabibinyagan, na-convert, nabibless ng mga radio natin. Pangatlo, naniniwala din ako na effective pa rin ito kasi may mga taong nasa sasakyan. Hindi naman sila pwedeng manood kasi nagda-drive sila. So they listen. May mga nanay na naglalaba, nagluluto. Instead of watching sa YouTube or sa Facebook, kailangan nilang makinig na lang. So, bagaman ang internet ay mayroong bagong platform na inilagay, hindi nito iminawalang halaga ang paggamit ng radio. Pastor, kung sinasabi nga Adventist World Radio, ibig sabihin global po yung broadcast natin. May mga worker po ba tayo, missionaries around the world na alam yung lengguwahe sa mga bansa? Napakagandang tanong, In fact, ang Adventist World Radio, we want our message to be contextualized. So ang pinapalakas natin ngayon ay yung translation sa iba't ibang lengguwahe at dialekto at vernacular. So tulad ng nabanggit ko kanina, kung maaga po kayo naka-tune in, meron po tayong project na 100 new languages radio station.
So for the past few years, meron na kaming more than 100. So ang project ay 100 radio stations na bago, na yung mga language na gagamitin at vernacular ay yung mga talagang naiintindihan ng karamihan sa kanilang bansa. So we have a worldwide or global broadcast. Tinatranslate po natin yan. Meron tayong ginagamitan natin ng AI, ginagamitan natin ng dubbing para yung nanggaling sa global na broadcast ay maintindihan nila pababa na ang gamit ay ang kanilang mga local languages or dialect. Pastor, ano po yung mga updates sa AWR ngayon sa mga panahon na ito? Ay, napakaganda. Sa katunayan, ngayon po ay AWR Sabbath. So talaga tayong hinihimok nating mag-join sila. No? Marami tayong mga programs na parating tulad ng mga countrywide evangelism natin. Halimbawa, sa Indonesia, ay bibili tayo ng isang malaking radio station sa may Bandung. So, pinagpe-pray po natin ito. Sa Europe, ay marami din tayong mga radio stations na gustong bilhin. And mostly, we were working on evangelism. Nagtatayo tayo ng mga jungle schools sa mga refugee ngayon, especially war. Kasi ang AWR, sometimes, we just react to what's going on. Let's say, for example, war sa Ukraine. Hindi tayo passive na hindi namin program yan. No, we respond to the need. So, kung gayong taong ito, kung ano man ang dalhin ng mundo, kung ano man, saan man iinog ito, at anong mga mangyayari, AWR will be ready to do its job of what? Of supporting these people and making it sure na nagkakaroon sila ng pag-asa sa mundong parang wala ng pag-asa. So, Sir Andrew, again, evangelism, ang radio, pinapalakas natin, ang ating digital ministry, pinapalago natin, at higit sa lahat, ang partnership sa iba't ibang sangay ng ating church ay sinusubukan nating i-ugnay sa AWR para mas maging malakas po yung ating mga programa. Maraming salamat po, Pastor. Ngayon po, may mga mensahe po ba ang AWR sa mga viewers at listeners natin? Ayan. Opo. Sa lahat po ng mga taga-subaybay, of course, ng Hope Channel, ng AWR, magpinsan naman yan magkapatid naman yung ating ginagawa. Sa lahat po ng mga taga-subaybay, please, patuloy po kayong sumuporta. Una, sa inyong panalangin. Pangalawa, sa inyong pag-share. At pangatlo, mga kaibigan at mga kapatid, kung meron po kayong mga bendisyon na ibinigay ng Panginoon na iniisip nyong pwedeng gamitin sa Ebanghelyo, pagpapalaga na please, support us upang marami pa pong mga bansa ang patuloy nating marating, marami pa pong programa ang patuloy na mailathala, at marami pa pong mga bendisyon o kwento ng pag-asa ang siyang maitawid po natin sa iba't ibang parte ng mundong ito. Maraming salamat po, Pastor Rosler Zamora, ang ating Director ng Northern Asia Pacific Division ng Adventist World Radio. Maraming salamat, Pastor. At ngayon, ibabalik natin kay Kapaglaom Ann. Atong ipadayon ang atong pagsuporta alang sa atong ministry sa Adventist World Radio. Daghang salamat sa maundanon nga diskusyon kapag laom Andrew ug Pastor Zamora. Ari na mga higala sa Iligan City. Kalipay ug pasalamat sa Ginoo ang gibati sa Adventist Medical Center College School of Nursing human makabot ang 100% passing rate sa February 2026 nursing licensure examination. Alang sa detalye, aniya ang report. Nakabot sa Adventist Medical Center College o AMCC School of Nursing sa Iligan City ang 100% passing rate alang sa ilang first-time takers sa February 2026 nursing licensure examination sumala sa opisyal nga resulta nga gipagawa sa Professional Regulation Commission o PRC. Nagpasabot kini nga tanang first-time examinees gikan sa AMCC School of Nursing nakapasar sa licensure examination ug usa kini kadakong kalampusan nga nagpakita sa kalidad sa edukasyon ug maayong pag-andam nga gihatag sa institusyon sa ilang mga estudyante. Sumala sa pamunuan sa eskwelahan, ang maong kalampusan bunga sa dedikasyon sa mga estudyante, walay huno nga suporta sa mga magtutudlo ug maampingong pag-andam pinaagi sa lig-on nga akademikong training o clinical exposure.
Gipahayag usab sa institusyon ang ilang dakong pagpasalamat sa Ginoo alang sa maong panalangin uban sa mensahe nga to God be the highest glory nga nagpakita sa ilang paghatag og dungog o pasidungog sa Dios alang sa maong kalampusan. Pinaagi niining resulta nagpadayon ang AMCC School of Nursing sa pagpaligon sa ilang reputasyon isip usa sa mga institusyon nga naghatag og kalidad nga nursing education nga nag-andam sa mga professional ug maalamong nurse nga andam mo alagad sa komunidad ug mutabang sa pag-atiman sa panglawas sa katawhan. Daghang salamat sa mga balita. Alang sa itong balitang internasyonal, kapin sa 1,050 ka batanong Adventista ang mitambong sa Northern Ecuador Youth Convention. Samtang 33 ka voluntaryong Adventista gikan sa Colombia naghatag serbisyong paglaom sa Egypt. Atong sutaw ng maong report, kauban si Kapaglaom Reman Apa. Kapaglaom Reman. Alang sa balitang international, sa 1,050 ka batanong Adventista ang nagkatigom sa Yauracocha area sa syudad sa Ibarra, Ecuador aron mutambong sa Maranatha Youth Convention sa Northern Ecuador nga nagdala og tema My Place in This World. Sumala sa mga nag-organisa sa maong programa, ang kalihukan nagtumong sa pagpalig-on sa espiritual nga kinabuhi, praktikal nga pagdisipulo ug pagbag-o sa paningkamot sa misyon taliwala sa kabatanunan. Gibuksan ang maong convention pinagi sa mensahe ni Pastor Antonio Manzanares nga nag-awag sa mga batanon nga musalig sa Dios ug mabuhi nga dunay klarong tumong. Matod pa niya kung ang usa ka henerasyon mo pili nga ibutang ang ilang kaugalingon sa mga kamot sa Dios, walay makapugong sa plano nga gustong buhaton sa Dios. Usa sa mga mahinungdanong hitabo sa kalihukan mao ang pagbautismo sa 16 ka batanon. Lakip nini si Camila nga nakaapil sa convention, human niya mipadala og mensahe pinagi sa TikTok ngadto kang Edmundo Ortega, Youth Ministries Director sa Adventist Church sa Ecuador. Sa iyang mensahe gipadayag niya ang iyang tinguha nga motambong apan wala siya igong kapanguhan. Pinagi sa tabang sa mga tigdumala, nahimo niyang matuman ang pag-apil sa kalihukan nga sa ulahin nagdala kaniya sa desisyon nga magpabautismo. Gawa sa espiritual nga mga kalihukan, gipahigayon usab ang mga training sessions nga nagisgot sa mga topiko sama sa self-esteem, sex education, Christian identity, personal testimonies, ug paggamit sa mga prinsipyo sa Biblia sa adlaw-adlaw nga kinabuhi. Nahiusa-usab ang mga partisipante sa investiture sa kapin 50 ka bagong youth leaders nga nagpasabot sa ilang panumpa sa serbisyo ug pagpangulo. Sa bahin sa community service sa pakigtambayayong sa Adra, Ecuador, ang mga partisipante sa convention nakahatag og 35 ka food baskets ngadto sa mga pamilyang nanginahangan. Lakip usab sa kalihukan ang nagkalaing-laing group activities nga nagpaligon sa panaghigalaay ug panaghiusa sa mga distrito. Uban sa usa ka White Night program nga nagpunting sa pagpamalandong, pagampo ug pagbago sa dedikasyon sa Kristohanong mga prinsipyo. Sa katapusan ng Maranatha Youth Convention, nagbilin og kusog nga pahinumdom nga ang mga kabatanunan adunay dakong papel sa pagpadayon sa misyon, nga ang matag batanon adunay lugar sa kalibutan kung ang Dios mo'y sentro sa ilang kinabuhi ug serbisyo. 33 ka batanong Adventista gikan sa Colombia ang miadto sa Cairo, Egypt aron magpahigayon og health initiatives ug community outreach sulod sa 2 ka semana nga voluntaryong serbisyo. Sa maong misyon, ang mga voluntaryo nag-apil sa nagkalaing-laing kalihukan sama sa basic medical screenings, health education sessions, o community health brigades nga nakaserbisyo sa kapin 150 ka residente. Isuportuhan usab sa nila ang lokal nga eskwelahan pinagi sa carpentry work, pag-ayo sa simbahan, pagpintal, o pagdonar og mga computer alang sa library o educational nga mga programa. Sumala sa mga leader sa iglesia, ang maong inisyatibo nagpakita sa espiritu sa serbisyo, pagrespeto sa kultura, ug pagpaambit sa pagtuo sa usa ka rehiyon nga nailhan nga bahin sa 1040 window di daghan ang mga
wala makaabot sa mensahe sa ebanghelyo. Ang duha ka semana nga misyon nagbilin og lig-on nga pahinumdom nga bisan sa laing-laing kultura ug lugar ang pag-alagad ug pagdala sa paglaom mahimong sinugdanan sa pagbago sa kinabuhi. Alang sa dugang nga kasayuran, pwede nato bisitahon ang opisyal nga mga balita sulod sa Seventh-day Adventist, ang ANN o Adventist News Network sa Facebook o website. Mao kadto ang mga impormasyon nga nakailap kay sa Balitang International, ikaw ug ako mahatagan og paglantaw sa maayong kasinatian, bisan asa man sa kalibutan. Hangtod sa sunod higayon, kini si Rema Napa, alang sa MISPA International. Dang salamat sa mong balita kapag Laom Reman. Karon saludo alang sa mga sakripisyo sa mga bagong bayani sa Pilipinas ang atong mga nurses ingon man sa mga institusyon nga nag-andam kanila sa realidad ug tunay tinuoray nga serbisyo. Good news Pilipinas. Daghan kanato ang magulanon sa kahimtang sa atong mga kapamilya nga naa sa layong dapit, ilabi na sa mga kapaglaom nga OFWs. Apan ang Department of Information and Communication Technology naghatag og pamaagi nga sa gihapon ang matag pamilya magkadugtong. Kini ang detalye igahatag ni kapaglaom Ilya Pido. Good news, Pilipinas! Sa karon nga panahon, dili lalim ang kabalaka nga gibati sa katawhan tungod sa kagubot o problema nga naglukop sa social media. Tungod niini, daghan ang naglibog kung unsay angay buhaton aron makumusta ang mga higala ug minahal sa kinabuhi nga nahilayo kanila. Apan mga higala, ayaw og kabalaka kay adunay maayong programa nga nagdala og paglaom alang kanimo. Ang Digital Transformation Center o DTC usa ka center nga gibuksan sa Department of Information and Communication Technology o DICT Region 10 aron maghatag og oportunidad sa matag pamilya nga mokonektar sa ilang minahal sa kinabuhi nga anaa sa laing nasod taliwala sa mga hagit sa kalibutan. Kung aduna kay pamilya nga OFW ug naghandom nga makontak sila taliwala sa kahadlok ug kalisod, adto na sa DTCs ug provincial offices sa Region 10 tungod kay naghatag kini og technical help, pinaagi sa libreng computer o laptop ug libreng high-speed internet connection aron mapadali ra ang pag-video call ug chat. Bisitahan lamang ang mga sumusunod nga mga lugar: DTC Bukidnon, Maramag; DTC Tubod, Lanao del Norte; DTC Iligan, Palao; DTC Hinguog, Misamis Oriental; DICT Misamis Oriental Provincial Office, Cagayan de Oro City; DICT Misamis Occidental Provincial Office, Oroquieta City; ug DICT Camigan Provincial Office, Mambahaw. Busa, kung gusto nimo makontak ang imong minahal sa kinabuhi nga nahilayo sa inyong pamilya, bisitahan lamang ang #YourDICTRegion10 tungod sila andam mutabang ug magtagana sa saktong suporta. Niingon ang Biblia sa unang Pedro Kapitulo 5 versikulo 7, itugyan kaniya ang tanan ninyong kabalaka, kay siya nag-atiman kaninyo. Sa Department of Information and Communications Technology, #Connecting Families, #OFW Support. Tungod kay ang Diyos, nagpangga kanimo. Nagpangga usab siya sa mga tao nga imong gimahal.
Daang salamat sa mahinungdanong impormasyon. Karon nga semana mga kapaglaom, niubos ang rate sa traffic jam. Di na kayo heavy ang atong kadalanan. Pero nitaas pod ang presyo sa gasolina. Nag-init ba ang mga ulo o nagpabiling kalmado og bugnaw ang pangunahuna sa atong mga kapaglaom? Makiuyon ba kaha ang panahon sa atong gipangbati karon? Atong sayron ang kahimtang sa panahon, gikan sa atong Mispa Nahon. Happy Sabbath mga kapaglaong! Praise God for guiding us safely through another week. As we welcome the days ahead, let's take a look at the weather forecast for March 15 to 21, 2026, so we can stay informed and prepared. Starting on Sunday, I expect warm conditions with temperatures reaching around 31 degrees Celsius, bringing generally fair skies and a typical warm start to the week. Moving into Monday, temperatures will remain steady at around 23 degrees Celsius to 31 degrees Celsius with similar warm conditions continuing throughout the day. By Tuesday, temperatures will slightly increase to about 32 degrees Celsius, bringing a bit more heat during the afternoon hours. As we reach Wednesday, expect similar conditions ranging from 18 degrees Celsius to 32 degrees Celsius, maintaining warm and stable weather. On Thursday, temperatures will slightly drop back to around 31 degrees Celsius, keeping the weather generally warm and comfortable. Heading into Friday, the heat will slightly and significantly increase to 36 degrees Celsius, making it the hottest day of the week. Finally, on Saturday, temperatures remain very warm at around 35 degrees Celsius, ending the week with intense afternoon heat. Overall, expect temperatures ranging from 31 degrees Celsius to 36 degrees Celsius, with the hottest days expected toward the weekend. The sun will set on Friday and Saturday at around 6:06 p.m., giving us a little more daylight to enjoy the afternoon. Did you know that staying hydrated is especially important during very hot days? When temperatures reach 35 degrees Celsius and above, the body loses water more quickly through sweat. Drinking water regularly and taking breaks in shaded areas can help prevent dehydration and keep you feeling energized throughout the day. Hugot panahon na pod kita, mga kapaglaom. Usahay sa kinabuhi, parehas pud ta sa temperatura. Naay mga adlaw nga kalma og sakto lang, ug naay mga adlaw nga murag sobra kainit sa mga pagsulay. Pero sama sa panahon, dili man magpabilin ang kainit sa kahimtang. Muagi ra gihapon ang lisod nga panahon ug mubalik ang kahayag. As it says in Psalm 46 verse 1, God is our refuge and strength and ever-present help in times of trouble. This reminds us that no matter how intense the season we are in, God is always there to guide, protect, and give us strength. And that's the latest weather update, mga kapaglaom. Stay informed, stay safe, and stay cool throughout the week ahead. Mga kapaglaom, I am Ilya Pido, nagapahinumdog, maskin unsang panahon, payom, kay kita may Ginoo, rason ang matag adlaw, matahom. Till we meet again, diri lang sa Mispa Nahon. Daghang salamat kapaglaom Elia sa atong Mispa Nahon. Na-ready na ba mo para sa atong weather forecast karong maabot sunod semana? We are excited kapaglaom Antay. It's a generally sunny week. Sunny week. Yeah. So daghan ta. Actually, murag it's an advantage sa mga people karon kay since ang atong gasolina nagkataas, mas ganahan na sila mag-exercise, dili na maulanan. So murag it's time to exercise na siguro and do to be physically. Yeah, and timing po mga kapaglaom, no, as what they say, this era is a running era, no? So, mga uban nagaingon nga, ay, may gani nag-running era ko sugod kay maana drade ay ko karon nga
gitaas ang presyo sa gas. Tinuod ba Yes. kapag laom Renel nga running era ba ni mo ron? Para sa ko mga paglaom, walking lang sa ako. Walking lang sa? Sig makalitan ba? Si Kuya Andrew Murag, physically fit ni siya. Oh, yes, yes. Unsa pa rin mong ginabuhat? Siguro ang mahimo nato nining pagtasagas karon kay sunod ra ba ni siya. Example, ang hinungdan magidani tugod man gyud sa kanang gubat no. O magyud ang hinungdan. If ever mahuman na ang gubat, dili pa na mo balik dayon. O siguro maabot pa nagsimana ay pa mo balik og gubos kay wala pa man ang resulta sa gubat dugay pa man to mahuman. So mo nang kinahanglan nato pangandaman pod nga inigabot niya nga panahon makalihok pagyapon ta. O makasakay pagyapon tag jeep. Na pagyapon ta ibayad ba sa mga transport nato. Or basin gani na may mga animals siya pwede rin. Ayun, ako'y nakita ba sa Facebook nga nag-drive-thru sila, nagpapayo na lang. But lang kung nagkuhan sila sa gasoline ha, or mauragid siguro to ilahang ganap, no? Yes. Ready? Ikaw mo, okay ra ba mo nga magkabayo if ever mo lakaw? Or unsa may way? Murag something new. New? No? Something new siya. You wanna try? Yeah, I want to try. Kinahanglan po na siya tunan kay murag skill magyapon na. Oh, yes. Yeah. Di man na pasabot nga inigusakay nakakabalo na ka. So kinahanglan gyapon sa tunan og muhatag gyapon ta og panahon para niana nga mga butang. Mga kapaglaom, mao kadto ang atong nakalap nga mga balita. Atong nasaksihan ang nagkalaing-laing positibong balita og mga sugilanon sa paglaom. Kini inyong higala, Andrew Sinining. Sugilanan nga makahatag kanato kadasig og kaligon sa atong pagtuo. Kini inyong kapaglaom, Annaliza La Victoria. Kami kanunay nang hinaot nga mga pulong sa gugma magpatigibabaw sa matag usa kanato. Kini si Riniel Capon. Ang Ginoo magauban kanimo o kanako samtang kita makapadayon sa paglawig aning biyahe sa kinabuhi pauli sa atong matuod nga puloy-anan. Kini ang inyong higala, Ilya Pido. Ang tod sa sunod higayon, may our Heavenly Father who watches over us. Watch over you and me till we meet again here on Mispa Live News and Commentary.